Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Weather Pinas. Meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Bago ho natin simulan, huwag niyong kakalimutan ho na kahit i-like lang ang ating update. Maraming salamat. Ang Bagyong Francisco po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon naman po, ang Bagyong Francisco ay nasa loob na ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility at lalabas naman ng ating bansa ngayon pong alas 8 ng gabi. So aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Uli hong namataan ang Bagyong Gardo na meron pong lokasyon na 1,310 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na 95 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may pagbugso naman na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ang pagkilos naman ho nitong Bagyong Gardo pa northward sa bilis na 50 kilometers per hour. Hindi nakakapagtaka na mabilis itong lalabas ng ating bansa dahil sa kanyang pagkilos na umaabot sa 50 kilometers per hour. Ang Bagyong Gardo ay wala pong naitala o hindi nagbigay ng wind signal number 1 o kahit anong wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa at wala din po itong direktang epekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Gardo na magkakaroon ng lokasyon na 1,700 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Sa ngayon, isa na itong ganap na severe tropical storm pero huwag kayong mag-alala. Ito naman po mga kababayan ko ay walang direktang epekto. Ngayon naman, ito naman po nga tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat ay nagbibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Dahil sa southwest monsoon ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon meron tayong ine-expect na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dahil yan sa enhanced habagat na pinalakas ng Bagyong Francisco noong mga nakaraang pong mga araw. Ngayon naman, naglabas ho ang pag-asa ng tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, and actually paglabas ng Bagyong Gardo mamayang gabi po ng alas 8, may panibago tayong sama ng panahon na minomonitor. Kung mapapansin ho ninyo, simula June 25 hanggang sa July 1, lalabas ng parang dalawang bagyo at may panibagong mabubuo. Meron ho sa kanluran na low chance ang category at meron naman po sa may silangan na panibagong banta ng sama ng panahon na nasa medium chance ang category para maging tropical depression. And then dito sa ating isang illustration sa week 2 simula July 2 hanggang July 8, magiging 3 na ang banta ng sama ng panahon, which is dalawang medium chance sa category para maging bagyo at meron namang isang malaking banta ng sama ng panahon pero nasa low chance ang category para maging tropical depression. Akin pong pinapaalala na ito nga pong mga panibagong sama ng panahon na paparating by next week ay hindi pa maiko-consider bilang panibagong banta ng bagyo. Ngayon po, sa pagtatalaho ng pag-asa, ay nasa 9 hanggang sa 13 bagyo ang posible pong mabubuo hanggang sa matapos po ang 2026 at ang mga susunod na bagyo ay ang tatawagin Bagyong Henry, Inday, Jose. Yan po ang nagbabanta sa mga susunod po na mga linggo. Ngayon naman, sa tinatawag po natin na forecast sa weather condition, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa parte po ng Luzon dahil po sa habagat o southwest monsoon kasama ng mga localized thunderstorms. Sa parte po ng Ilocos Region, Batanes, Bubuyan Island, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang aasahan. Sa Metro Manila, the rest ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Ang hangin naman asahan ng moderate to strong from south to southwest. At eto naman po, sa parte naman tayo ng Visayas, buong Visayas, mostly cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat. Sa ilang bahagi naman po ng Mindanao, maulap na kalangitan din ang aasahan natin. At bandang hapon hanggang sa gabi, may mga isolated rain showers and thunderstorms. So ito pa mga kababayan ko,
magiging maulan, no? Malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, scattered rains and thunderstorms. Sa Mindanao naman, mas kaunti po ang ulan, bandang hapon at sa gabi lang, mag-ingat pa rin tayo sa flash flood, landslide at mga malalakas na bugso ng mga hangin dulot ng habagat at ng iba't iba pang weather system. Lagi ko pong pinapaalala na ngayon is nasa wet season na tayo o nasa tag-ulan season na tayo. Ugaliin hong magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga malalakas na pag-ulan. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon.